Hey there mga my loves, Cancer! Thank you so much for always staying here with me in this channel, babe. So, ang content natin ngayon is alamin natin kung ano ba yung karma ng person na nanakit sa inyo. So, if you have here a specific person on mind, yan, just take how this resonates, okay? So, before we start your reading, reminders muna po tayo na hindi po ito for everybody. And of course, this is timeless as well. At wala rin po tayong gender dito, by lalaki LGBT cross-watchers. Welcome po kayo. No, you can flip roles if you want. And, of course, at the end of the day, you always have your free will na free mo rin namang gamitin anytime, anywhere. So, let me just greet the new subscribers. Hi, everyone, new subscribers. Welcome. At sana magstay kayo here sa aming community. At sa returning subscribers, thank you so much for the warm love and support na binibigay niyo po sa akin. So, yeah. Let's get into your reading, Cancer, and let's see ano ba yung mga karma nitong person na to na nanakit sa damdamin mo. So, Spirits and Angel guys, Archangel Michael, thank you so much for being present here in this reading. Really do appreciate it a lot. Can you please show me ano po yung karma nitong person na nanakit kay Cancer? Karma of the person na nanakit kay Cancer. Can you please show me? Cancer. What are the karmas of this person? Nanakit kay Cancer. Can you please show me? Okay, so let's go ahead and check these messages here for ya, Cancer. But let me just lay all the energies on the table first before we start talking. So we have here this Two of Coins, Ace of Wands, Four of Swords, King of Pentacles, Ten of Cups, Queen of Swords, Nine of Wands, Eight of Swords, Seven of Cups. So, Cancer, pwedeng may pamilya ka nitong person na to. Pwedeng kinasal kayo or kasal kayo or nag-separate kayo or kayo to na hindi kayo kinasal pero posibleng may bata. Pwedeng nagkaroon kayo ng anak but doesn't have to be applicable to all. Okay? Pwede rin naman na nakita ninyo or na-view ninyo yung sarili ninyo na siya na sana yung gusto ninyong makasama noon. Yan. So, nakita ka dito mga babes no, ng karma na matatanggap or natanggap nitong person na to na nanakit sa'yo is yung mahihirapan siya ritong makapag-heal. Miss yan ang tagal na nun Yan. Yung iba sa inyo, posibleng ang tagal na nun, dekada na yung lumipas. Pero, ngayon niya palang mararanasan yung karma. Okay? So, I do not know how the universe will do that for this person here. But eventually, pinakita sa akin na ngayon niya palang, after a long time already, Cancer, ngayon niya palang mararanasan yung pain. So, may hirapan siya ritong mag-heal. Yan. Ito hindi to para sa lahat, pero nakakuha ko rito na maaari siya rito magkaroon ng health issues na hindi naman sa hindi yun gagaling or whatever, no? Pero maaaring matagal na gamutan yung mangyari doon. Like, posibleng gagasto siya every time. Health issues. Yan. Ulitin ko, hindi yun para sa lahat. Okay? So, maaring yung health issues yung kaharapin niya. Yan. So, huwag kayong mag-alala, hindi naman siya machuchugi. Okay? So, nakita ko dito na posibleng siya ay mag-struggle sa financial because of that health issue. Okay?
So, maliban diyan, nakikita ko rin na isa sa mga karma nitong person na 'to na nanakit sa'yo, Cancer, na is yung nakikita ko na ito, yung iba sa inyo posibleng minaliit kayo nito regarding sa pera, trabaho. Yung iba sa inyo na posibleng binelittle nitong person na 'to noon at ngayon ang karma na nare-receive niya 'no is posibleng one, nakita ko rito na hindi maganda yung connection nila ng kaniyang boss, parang namamaliit siya at times at parang wala na siya ritong ginawang tama sa paningin ng boss niya. Posibleng madalas siyang pinapagalitan at parang lagi na lang na kailangan may i-revise or kailangan na baguhin or gawin. So, parang medyo bad blood ang boss niya sa kanya. 'Yan. Pero ang nakakaloka hindi lang 'to ngayon, kasi kahit lumipat siya ng trabaho, mapupunta at mapupunta pa rin siya sa bad boss, yung may bad temper na boss, 'yan. I think that is one of his or her karma. Pero hindi niya magagawang palipat-lipat at maging tipaklong dito sa isang kumpanya at lilipat ulit ng panibagong work 'no, dahil kahit gawin niya yun, mare-realize niya na kahit saan siya pumunta, yun at yun talaga yung na-encounter niya, yung boss niya mismo, supervisor or yung manager mismo nagha-handle sa kanya, 'yan 'no. So, whatever the case may be, yun yung nakikita ko. Second, nakikita ko rito mga babes na pagdating sa pinansiyal, nakikita ko rito na posibleng, hindi siya rito makapag-ipon. 'Pag may pera, oo, sabihin natin puwedeng makapag-save siya, pero hindi yung save na as in malaki yung mase-save niya, okey? Laging darating at darating dun sa punto na may paggagastusan siya, 'yan. So, yung ipon goals is hindi ko nakikita na ipon goals talaga sa kanya. Kasi when you say ipon goals, ikaw ito na makakapag-ipon ka ng malaki-laki 'no, yung happy ka talaga. Pero dito, nakikita ko na hindi magiging consistent yung pag-iimpok niya rito dahil laging palabas yung pera niya, 'no, laging palabas yung pera, 'yan. So, maliban diyan Cancer, nakita ko rin dito 'no, na isa sa pinakaayaw niya is yung pinapakailaman yung kanyang desisyon lalo na pagdating sa love. So, nakita ko rito na palaging pakikialaman ng friends niya or family members yung kanyang love life. So, posibleng may mga irereto or meron silang maaaring i-set up na blind date with your person right here 'no, pero lahat 'yan hindi niya gusto, 'yan. Lahat 'yan hindi naman sa hahanapan niya ng mali kundi lahat 'yan hindi niya gusto at hindi niya magugustuhan, 'yan. So, nakita ko siya rito na, yeah, isa na rin dahilan dun kasi hindi siya maka-move on sa'yo, okey? Pero nakikita ko rito na lahat ng mga inihahain sa kanya rito ng mga suitors or possible partner, nakikita kong rejected ang mga 'yan sa kanya, 'yan oh. With the Queen of Swords, rejected na lahat 'yan, eh, kasi ikaw naman talaga yung gusto niya, nakikita ko rito. So, maliban diyan Cancer, nakikita ko rin dito mga babes 'no, na siya ito na may mga opportunities ng pag-unlad na tayong nakikita sa energy niya, pero hindi niya 'yan pipiliin na i-grab, eh. Bigyan ko kayo example, kunyari may magandang trabaho, pero sa malayong lugar o kailangan niyang tumira dun kasi madedestino, whether dito yan sa bansa or sa ibang bansa. Eh, bakit? Kasi ayaw niyang malayo sa inyo. Kasi 'pag pinili niya yan, posibleng mapunta na talaga kayo sa iba or ano, parang ang goal niya kasi rito is kailangan palagi mo siya nakikita or kailangan nandito lang siya sa mundo mo, eh, kailangan hindi siya masyadong lumayo. Eh, para kasing 'yan yung energy ng taong umaasa pa, na magkakabalikan din kayo one day. So, inisip niya rito na 'pag hindi mo siya nakikita, baka tuluyan mo na siya makalimutan or baka hindi na magkaroon ng tsansa ever sa inyo. So, pinapalampas niya in short yung mga magagandang opportunities because of that, 'yan. But at the end of the day, if this is your reading, parang nagkanya-kanya na talaga kayo, eh.
Yung iba nga sa inyo parang bumubuo na rito ng sarili ninyong pamilya with other person. And yung iba naman 'no, masaya dito 'no, on their own and waiting na lang for that right person to enter your life, you know. I think you've already cut this person here long time ago. But this person here still stuck on you. At fresh yung feeling kasi posibleng recently lang nila ito, na-realize or recently lang silang natauhan. Kaya kung sino man 'tong energy na 'to Cancer 'no, isa rito sa kakaharapin niyang karma is yung mga desisyon na tingin ko ay hindi niya pag-iisipang mabuti, kukunin na lang niya kahit hindi niya napag-isipang mabuti. So, ang magiging aftermath or consequences nun is hindi gano'n ka-satisfied or hindi gano'n kakontento. Nakikita ko siya dito nakakapagod, yung life. Parang gano'n yung energy niya. Nakikita ko siyang mapapagod siya rito sa life. Because parang yung struggle niya is hindi natatapos. Especially struggle of the heart. Yan. So, ewan ko pero may nagpapakita rito na individual na gustong tumulong sa kanya na makalimutan ka, pero tinatalikuran niya, you know? So, kung sino man yun puwedeng may gusto yun sa kanya or pasikreto man or alam niya 'no, hindi yun mahalaga kasi wala nga siyang paki dun, eh. Pero meron dito nagsa-stand out na isang person na gusto na mapaling yung tingin nitong ex mo na 'to sa kanya, so that matulungan niya yung ex mo na maka-move on na from you. Pero hindi siya magawang tingnan nitong ex mo kasi una sa lahat, hindi siya type, hindi siya gusto. So, yung iba puwedeng new person yun na may crush sa kanya or may gusto sa kanya or like siya, 'yan. Wala, hindi siya interesado. So, nakikita ko rito na yung karma niya is gugugulin niya yung oras niya rito. Okey, sa pagsisisi sa kung ano man yung bagay na nahinto or tumigil 'no, or nagpatigil sa inyong connection. Yeah, every day this person here will think about that happy memories and it feels like it's almost killing him or her inside. Hmm. So, hindi ko alam kung bakit parang naririnig natin yung song ni Avril Lavigne 'no, yung When You're Gone. So, it looks like whoever this individual is, this person here is realizing that you are really important pala. Okay, ngayon na wala na kayo sa life niya. Kaya kung sino man 'tong energy na 'to na lumalabas rito, this person here wants that family back. So, kung nagkikita na lang kayo dahil may anak kayo rito, nakikita ko rito na more than pa yung gusto niyang mangyari diyan. Gusto niya na sana ma-realize ninyo na buksan niyo ulit yung pintuan ng puso ninyo, lalo na yung mga single pa diyan 'no, for this person daw. Pero, yun nga, at the end of the day, parang masaya na kayo na wala siya. Hindi niyo na nga siya naiisip dito. So, nakita ko rito na parang tinuruan niya kayo rito kung paano mahalin yung sarili niyo at kung paano tumayo sa sarili ninyong mga paa, okey? So, nakita ko rito na mukhang nagtagumpay kayo na maka-move on sa kanya, okey? Kaya siguro nagpapakita dito na wala na kayong pakialam. So, nakita ko rito mga babes, so na kahit wala kayong pakialam, ayun yung topic natin, yung karma ng person ninyo, Cancer. So, nakikita ko rito mga babes 'no, na marami pa ditong darating na mga potential new love sa kanya pero lahat yan ay tatanggihan niya, okey? At posibleng maging single na lang siya dito for life. Kung hindi ka na lang rin naman babalik baka maging single na lang yung lahat sa kanila dito or karamihan I mean pala,
karamihan 'no, hindi lahat 'no. Kumbaga parang ang gusto ko sabihin dun is parang nawala lahat-lahat ng gana niya rito upang mabuhay, okey? At tingnan yung life na maganda nung nawala ka. So, nakita ko rito na this person here only wants you and no one else can replace you. Pero bakit nga ba ngayon lang bumalik yung mga ala-ala niya kung kailan tagal-tagal na 'no? Tapos na, overdue na 'no? Nag-expire na yung love mo sa kanya, 'di ba? So, whatever the case may be, I think you are meant to take different pathways, okay? And this person here learned his or her lessons already. But yun nga lang, in a very hard way. Yeah. So, ito yung mga mensahe na nakuha ko here from this person, Cancer. Thank you so much, Sarang Heyo, and please to check out other channel. If interesado kang tumambay din dyan, just take only what resonates. Thank you so much muli. Ako po si Yan, ang inyong psychic medium, Sarang Heyo. Love and light. Annyeong.